So the best na gawin upang ikaw lang ang isipin ng isang lalaki. Sa video po natin na to, pag-usapan natin kung ano ba yung mga bagay na maaari mong i-apply, na dapat mong gawin pagdating sa inyong relasyon, pagdating sa isang lalaki upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki. So mga kamamay, kung nagugustuhan nyo po yung mga love advice, kung patuloy pa rin kayong nanonood dito sa aking mga video, sa mga love advice na aking sinishare at ibinabahagi sa inyo, mga kamamay, huwag nyo po sana kalimutan na mag-subscribe, mag-like at mag-comment na rin po sa ibaba ng video na ito. Kung nagawa nyo na po yan mga kamamay, simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung mga bagay o maaari nyo pong gawin pagdating sa inyong relasyon upang hindi ka maalis sa isipan ng isang lalaki? Yung tipong palagi kanyang iisipin talaga. Okay? Talagang palaging magdidemand siya ng oras para sa iyo. Okay? So kung nagawa nyo na po yan, nakapag-subscribe na kayo, nakapag-like at nakapag-comment, maraming salamat at simulan na po natin ang ating topic ngayong umaga na ito. So ano nga ba yung maaari mong gawin upang hindi ka maalis o ikaw palagi ang isipin ng isang lalaki? So number 1, minsan bigla ka ring mawala. Anong ibig kong sabihin dito mga kamamay? Ang ibig kong sabihin dito mga kamamay, paminsan-minsan kailangan hindi kayo maging present sa kanya. Kamamay, anong ibig mong sabihin? Paano kung magalit sa akin? Hindi po magagalit. Paminsan-minsan nyo lang po itong gagawin. Kung halimbawa, mga kamamay, LDR kayo, o kaya naman meron kayong mga jowa o asawa na ibang lahi o magkahiwalay kayo. So kung nakasanayan po ninyo mga kamamay na kayo ay palaging nag-uusap ng ganitong oras, ng ganitong araw, paminsan-minsan mawala rin kayo. Yung tipong expected nung lalaki na tatawag ka o tatawag siya ng ganitong oras at sasagutin mo, bigla ka namang mawawala. O sasabihin mo na tipong may gagawin ka o kaya naman bigla mong hindi sasagutin. Ngayon, mag-iisip, magtataka. Sasagi ka sa isipan ng isang lalaki. Iisipin niya na, ano kung ginagawa ng babae na to? Iisipin niya na, ano pa kayang inuuna ng babae na to? Mag-iisip yan, mag-iisip. Okay, hindi ka maaalis sa kanyang isipan habang tumatawag siya, bigla ka namang wala o walang sumasagot sa kanyang tawag. At sa ganyang paraan mga kamamay, paminsan-minsan lang naman. Kasi kung madalas mong gagawin, magagalit nga sa inyo. So, i-ready nyo na lang mga kamamay ang isang valid na reason kung bakit bigla kayong nawala. At sa ganyang paraan, hindi ka maaalis sa isipan ng isang lalaki. Talagang sasagi, talagang iisipin kanila. So next, tagalan mo rin ang pag-seen sa mga message niya. Okay, makakatulong din to mga kamamay. Kung ang inyong mga partner, kung ang isang lalaki ay tinatanong ka, kinakamusta ka, tagalan mo ang scene. Ipakita mo sa kanya o iparamdam mo sa kanya na meron ka rin ginagawa. Sa ganyang paraan mga kamamay, sasagi ka rin sa isipan ng mga yan. Okay, iniisip niya kung anong dahilan, kung bakit hindi ka nagsisin, hindi ka nagre-reply. Okay, nagmi-miss call na yung lalaki, hindi ka pa rin nagsisin. Anong dahilan? So, ang dahilan mo lang naman pala ay para isipin ka. Para sumagi ka sa isipan ng isang lalaki, ganyan ang gawin mo. Lalo na kung may kailangan, okay, lalo na kung nangungumusta, lalo na kung halimbawang siya nagpaparamdam ng matagal, tapos bigla siyang nag-chat, wag mo munang isin. Okay, kung hindi naman mapigilang hindi isin, edi wag muna kayong mag-reply. At sa ganyang paraan mga kamamay, ewan ko na lang kung hindi umikot ang puwet ng isang lalaki sa pag-iisip sa inyo. So basta i-delay nyo lang muna ang pagsisin. At sa ganyang mga bagay at sa mga ganyang mga steps na ginagawa ninyo, kailangan maglalaan lang talaga kayo, magre-ready, maghahanda ng isang valid reason. Kasi hindi natin masabi, baka mamaya mainis, magalit, pero kung may valid reason ka, katanggap-tanggap, at hindi nyo maitatanggi na talagang hindi ka mawala sa kanyang isipan. Kasi nga, hinahanap ka niya, sunod-sunod ang kanyang message, kaso hindi ka nga nagsisin o hindi ka nagre-reply, kaya sigurado na iisipin kanila. Okay? So next, huwag mong ipakita na sobrang miss mo na siya. Yes mga kamamay, kailangan din po sa inyong relasyon, kung namimiss ka ng isang lalaki, huwag ka agad sumagot ng I miss you to.
Okay? O kaya naman, huwag kang manguna palagi na ikaw na lagi ang nauunang magsabi ng, babe, I miss you. Babe, miss na kita. Babe, kailan kaya tayo magkikita? Huwag kang uhaw sa ganyang klase ng mga bokabularyo. Kasi kapag kaganyan palagi ang naririnig ng isang lalaki mula sa inyo, hindi ka niyan iisipin. Hayaan mong sa paglipas ng araw, sa paglipas ng linggo o buwan na hindi kayo nakikita, hayaan mong sa mga bibig niya magsimula o manggaling, lumabas ang mga katagang namimiss ka na niya. Pero ikaw, kung gusto mo na tumaas ang value mo at palagi kanyang isipin, wag ikaw yung uunang magsabi o magsalita ng ganyan. Yang I miss you, napaka big deal pagdating sa isang relasyon. Kung gusto mo na palagi kang isipin ng isang lalaki, kailangan hayaan mong siya ang unang makaramdam. O kahit maramdaman mo yan sa sarili mo, pigilan mo. Huwag mong sabihin. Kasi nga, mababawasan yung pagkamis ng isang lalaki. Okay? Kasi pagka nag-sink in sa isipan ng isang lalaki na namimiss ka niya at siya yung nagsasabi ng ganyan, siya yung gumagawa ng paraan, ng effort para magkita kayo, para mag-usap kayo, at most of the time, palagi kang sasagi sa isipan ng isang lalaki. Palagi kanyang maiisip, palagi siyang mag-e-effort, palagi siyang gagawa ng paraan para magkita kayo, lagi siyang maglalaan ng oras sa iyo. Kaya mas maganda mga kamamay, huwag kang magsasabi ng I miss you, huwag kang magpapakita ng rason para malaman niya na hinahanap mo siya. Okay? Sa ganyang paraan mga kamamay, hayaan mong lalaki ang makamiss sa inyo. At sa ganyang paraan, ikaw palagi ang kanyang iisipin at hindi natin maitatanggihan pagdating sa kanya. So next, huwag ka ring maghahabol kung nasa tama ka. Most of the time mga kamamay, kung halimbawa naman na nag-away kayo o nagkasagutan kayo, so may pride siya, may pride ka rin. Kaya mga kamamay, kung sisilipin ninyo kung sino yung mali, dapat siya yung maghabol dito. Kaya lagi ko sinasabi sa inyo mga kamamay, huwag kayong maghahabol kung alam niyo pong nasa tama kayo. Kasi mga kamamay, at the end of the day, at the end of your conversation, maiisip nila, maiisip mo, maiisip niya kung sino talaga ang tama at mali. At sa bandang huli mga kamamay, kailangan yung mali ang lumambot, yung mali ang humabol, yung mali ang bumalik. Kaya please mga kamamay, kung gagawin niyo po na kayo yung nasa tama, kayo pang maghahabol, lalaki po ang ulo ng isang lalaki, tataas ang pride ng isang lalaki, at malamang sa malamang, hindi kayo nila iisipin. Sakala kayo iisipin ng isang lalaki kung kaya niyong panindigan yung inyong katwiran kung alam niyo nasa tama kayo. At the end of the day nga, sabi ko sa inyo mga kamamay, maiisip ng isang lalaking nagkamali sila. Diyan sila lalambot, diyan sila muling babalik, diyan kanila palaging maiisip, lagi niyang sasabihin sa kanyang sarili na, ako nga nagkamali, kailangan kong mag-sorry sa kanya, kailangan kong mag-message sa kanya, kailangan kong humiling sa kanya ng peace offering, paano kaya? At sa ganung paraan mga kamamay, lagi kanyang iisipin, lagi kang sasagi sa kanyang utak kapag pinanindigan po ninyo na hindi maghabol. Okay, sa mga panahong alam nyong nasa tama kayo. Kaya mga kamamay, walang masamang ipaglaban ang inyong karapatan kung alam nyo po na nasa tama kayo. Kung alam nyo nasa tama kayo, pero kung alam nyo nasa mali kayo, kayo palagi mag-iisip para sa kanya. Kaya mga kamamay, sikretong tips para sa inyo, kung alam nyo pong nasa tama kayo, kailangan tiisin nyo po siya. Huwag kayong maghahabol. Kasi nga, bukod sa lalaki ang ulo ng isang lalaki, tataas ang pride ng isang lalaki, at malamang sa malamang, pagtagal ng panahon, kung palaging ganyan ang inyong sistema, kayo yung naghahabol kahit kayo yung tama, mahihirapan kayo. Baka mamaya kayo ang maging low value pagdating sa inyong relasyon. Baka tiisin kayo, baka pahirapan kayo, at the same time, baka hindi kayo bigyan ng pagmamahal at respeto kapag kaganyan. Okay? And last, paghintayin siya paminsan-minsan. Paminsan-minsan lang naman mga kamamay. Anong ibig sabihin dito na paghintayin mo po sila o paghintayin din sila paminsan-minsan? Gaya nga nasabi ko sa inyo mga kamamay, kung may kailangan po sila sa inyo, paminsan-minsan paghintayin po ninyo. Para sa ganoon, sa mga dumadaang oras, sa mga lumilipas na minuto, segundo, hindi kayo mawala sa isipan ng isang lalaki. Paghihintayin nyo lang naman sila eh. Paminsan-minsan lang naman sila eh. Kung sila ay tumatawag, i-hold nyo muna. Hayaan nyo munang gawin yung mga bagay na ginagawa ninyo at inuuna po ninyo. Pero kung talagang, kung talagang importante, pwede nyo naman sagutin. Okay? Pero i-delay nyo muna ng konti lang naman. Para sa ganoon, hindi ka mawala sa isipan ng isang lalaki. Makakatulong yan mga kamamay, sigurado ako. Paminsan-minsan, paghintayin po sila para hindi ka mawala sa kanilang isipan.
Mga kamamay, sana po kahit papaano makatulong yung mga simpleng tips na to na i-share ko sa inyo. Sa mga gustong magpa-advise, sa mga gustong magpa-coach pagdating sa kanilang mga buhay pag-ibig, alam ko, sa dami na nagko-comment sa araw-araw, nakikita ko yung kanilang mga sitwasyon, yung kanilang mga pinagdaraanan, yung iba umiiyak pa sa comment section. So, pwede niyo po akong message, pwede niyo po akong tawagan, at ako po mismo ang sasagot sa inyo, ako po mismo ang magbibigay ng advice para sa inyong mga sitwasyon na pinagdadaanan. So, muli, this is Mamay Love Advice. See you for our next vlog. Mahal ko po kayo. Paalam.